Si Trillanes, ha? Si Sonny Trillanes na numero 1 kritiko ng mga Duterte noon pa. Ha? Tumuntong sa Davao City. Teritoryo ng mga Duterte. Ha? Hindi ito masyadong nabalita. Ha? Pero ngayon may mga kumakalat sa social media nung pictures ni Trillanes nang nasa Davao City siya. Tahimik lang. Pero ngayon dahil kumakalat na, maraming nagre-react. Si Trillanes tumuntong sa Davao City. Ano bang dahilan? Actually, kaya siya pumunta ng Davao City dahil may hearing sa kaso laban sa kanya na sinampa ni Pulong Duterte at ng asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio. Sinampahan si Trillanes ng defamation. Libel ang mga sinampang kaso kay Trillanes noon pa itong 2018. Kasi tulad ng panahon ni Duterte, presidente si Duterte, si Trillanes, hindi naman natakot eh. Talagang grabe yung kanyang mga sinasabi tungkol kay Duterte, kay Sara, kahit kay Mans Carpio, na asawa ni Sara. Matapang talaga si Trillanes eh. Kaya kinasuhan siya noong 2018 ng defamation. Ngayon, nag-hearing. Kaya pumunta si Trillanes doon. Pero, siyempre, siguro din si Trillanes. Dating ano yan eh. Dating nasa AFP, Navy. Kaya ano yan, talagang alam niya, kailangan niya rin i-secure ang kanyang sarili. Kaya hindi masyadong kumalat yung balita. Ang hearing ginanap noong July 28. Pero ngayon, dahil July 30 na, pinost nila sa social media. Lumabas na yung balita. Pero nakakaanong isipin na, Trillanes nasa Davao City. Nasa Davao City si Trillanes. Kaya maraming nagtatanong, ano ginagawa ni Trillanes sa Davao City? Hindi. Umattend siya ng hearing. Pero ano yan, hindi naman kasi pa na-dismiss yung kaso. Yan, panahon pa yan ni Duterte. Presidente pa si Duterte nang sinampa yung kaso na yan. Hindi naman natakot si Trillanes sa mga kaso na yan. Hinarap niya talaga yan. Yung mga kaso na yan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung kaso, sige lang si Trillanes. Siyempre, ang nagsampa yung kampo ng Duterte, nila Pulong at Mans Carpio, doon sa Davao City, kasi gusto nilang ma-intimidate si Trillanes. Imaginin mo naman, pabalik-balik siya niyan sa Davao City. Ay teritoryo yan. Parang ang trato ng Duterte sa Davao City, kaharian na nila yan. Tapos yung kanilang numero 1 kritiko, galit na galit ang mga Duterte sa kay Trillanes. Nakita nyo naman yung reaksyon ni Digong. Ay di ba, yung hearing nga mismo sa Kongreso, babatuhin na ni Digong ng Mike si Trillanes. Lalo pa ngayon, na napakalaki ng magiging papel ni Trillanes dito sa mga kasong kinakaharap ni Duterte sa ICC. Ang nagsisecure ng mga testigo dyan, si Trillanes. Kaya malaki ang naging papel ni Trillanes sa pagsusulong, paggulong ng kaso na yan laban kay Duterte sa ICC. Kaya may personal na talagang galit ang mga Duterte kay Trillanes. Kung ano ang galit nila kay Torre, kita nyo yung galit ni Baste kay Torre, ganyan din ang galit ng mga Duterte kay Trillanes, lalo na si Pulong sa si Mans Carpio. Naalala nyo noon na pinapahubad ni Trillanes yung t-shirt ni Pulong para makita yung tattoo sa likod. Galit na galit si Pulong. Talagang hindi. Sabi niya hindi. Kaya ginantihan siya ng mga kaso. At yung July 28 nga ay nagkaroon ng hearing. Nagkaroon ng hearing. Umattend si Trillanes. Ngayon, may picture siya doon. Naglalakad siya sa Davao City. Siyempre, may mga security siyang kasama rin. Pero ang nakakaanong isipin, si Trillanes na numero 1 kritiko ng Duterte ay nandun sa Davao City. Hindi natin alam kung nakabalik na. Pero ulit pa yan. Siyempre, simula pa lang yan hearing. May mga kasunod pa yan. Pero makikita talaga natin na
Si Trillanes talaga, matapang, ano? Kahit Davao City na, hindi siya nag-ano dyan. Sinadya naman niya ng kampo ni Pulong sa ni Manscarpio na, o sige, kasuhan natin dito para pabalik-balik siya dito sa Davao City. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Sana madismiss naman na itong kaso na ito. Ano naman to panggigipit ito kay Trillanes. Sinampa ito noong 2018. Panggigipit ko sa kanya. Isinampa ito nung panahon na sagsaga ng paglaban ni Trillanes kay Duterte. Kahit presidente pa noon sa Duterte, 2018 yan Pero lumaban si Trillanes. Kaya sana nakita naman natin na malaki rin ang nagawa ni Trillanes sa paglaban sa mga Duterte. Lalo na nung panahon ng AJ case, sila Trillanes ang nag-assist sa sa mga biktima at pamilya ng mga biktima na nag-file ng kaso doon sa ICC. Pati yung mga testigo, sila ang nakatulong sa pag-secure niyan. Kaya malaki ang nagawa ni Trillanes diyan. Kaya hindi naman siya natakot sa mga Duterte. Kaya naman galit ang mga Duterte, sinampahan siya ng kaso at nag-hearing noong July 28. Sa hearing, ayun, nandun, pumunta si Trillanes sa Davao City. Okay. Meron po, Mr. Chair. Meron. Okay. Yung tattoo mo sa likod, I can imagine it's a colored and dragon-like figure tattoo. Am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Chair. Okay. Well, ito pong informasyon na ito ay itong intelligence information na ito ay ibinigay sa akin ng isang foreign country na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad at ito, ang proof ng kanyang membership ay yung tattoo sa likod. Yan ang mag-i-explain ng lahat ng ito at merong mga competition among syndicates. Dahil yan yung proof. That's the physical evidence of his membership sa Triad, yung tattoo. Ngayon, Mr. So, can you show us that, are you willing to show us that tattoo to validate or invalidate Mr. Chair, I invoke my right to privacy. Okay. The chair would like to request respectfully that we should not make allegations here without any basis, because Triad is a very serious accusation, and we should not abuse any of the witnesses here. I totally agree, Mr. Chairman. That's why I am presenting. Then the chair would like to counsel everyone here to be very careful, because everybody has rights here, and the chair intends to make sure that we respect those rights. Thank you very much, Mr. Chairman. That's why I'm going to present the evidence of my allegation, which is written and printed and tattooed on the back of Mr. Paulo Duterte, because that's the membership of Triads, Mr. Chairman. So I'm not making any baseless allegations here. This intelligence information was handed down to me from a foreign country, and na-validate naman, in-admit naman ni Mr. Paulo Duterte. I wouldn't have any way of knowing na meron siyang ganun tattoo. But yun ang sinasabi ng Intel report. The membership is printed there, Mr. Chairman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.